Mahigit 5,000 rockets pinakawalan ng Hamas. Airstrike ang ganti ng Israel. Mga gusali nawasak. Yan ang ating aalamin sa balita galing dito sa channel ni John Reps. Alright, so sa mga latest na balita kagaya na ito mga babae, no, nandyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po ang channel ni John Reps. No, yung video link, i-click nyo lang po. Supportahan po natin yung channel ni John Reps. At syempre, huwag nyong kakalimutang panoorin at isubscribe ang kanyang channel po. Alright, so welcome back dito sa ating channel. At ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. At ngayon ipag-uusapan natin ang mga kaguluhang nangyayari dyan sa Israel. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so huwag na natin patagalin ang balitang ito. Umpisa na natin. Let's go! Okay, so itong mga building na to, no, ayon sa balita, no, na mga napapanood natin internationally, no, yung mga international news agency, no, itong mga building po na ito ay di umano, dito nagkukuta, no, yung mga kalaban po nila, o yung mga galing po dyan sa Hamas, no, na mga militanteng grupo, no, dito po sa mga building na to, no, sila nag-meeting dyan at nandyan din daw po di umano yung mga kagamitan nila. Gulo ang bumalot sa Israel at Palestine. Grabe, mga gusali at bahay, wasak. Mga inosenteng buhay, nadamay. Buong mundo ang nakaantabay sa tila walang katapusang away ng dalawang bansang ito. Grabe. Ito yung nagre-report. Nagdeklara na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng giyera laban sa militanteng grupo na Hamas. Ang Hamas ang naunang bumomba sa Israel kung saan nagpakawala umano ito ng nasa mahigit 5,000 rockets. Kita sa video na sunod-sunod ang pagpapakawala ng rocket ng Hamas mula sa Gaza City. Grabe yung mga pinakawalan ng Hamas, no? At pati sa mga border ng Palestine at Israel ay pinasabog ng mga Hamas ang mga tangke at hinuli ang mga Israeli. Ito ayon sa balita, no, yung mga na-hostage nila pinatay din ata, no? Sabi nila binaril din daw itong mga Israeli soldiers. Matapos yan ay gumanti naman ang puwersang militar ng Israel. Nagsagawa ito ng airstrike sa Gaza at sa mga border nito, kaya kitang-kita sa videong ito ang mga pagsabog sa lugar. So itong video na nakikita ninyo mga babayan, ito yung mga sasakyang ginagamit po ng Hamas na kung saan tina-target nila, no? Pinapasabog ng mga Israeli soldier. Israeli forces. Ito yung mga building, no? Building, pinabagsak po yan. Na sinasabi nga naging headquarters daw po ng Hamas. Ang mga Iron Dome naman ng Israel ay nakahanda din sa mga lugar upang pasabugin ang mga paparating na rockets ng Hamas. Ang Al Jazeera naman habang live na nire-report ang mga pangyayari sa Gaza ay bigla na lamang sumabog ang gusali na nasa likuran nito. Know anything about that? What can you report at this stage? All right. Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, then please get to safety. No, it's okay. This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. Yumna, take a moment to breathe. Take a moment, you and your team.
Take a Ganyan moment to kahirap, breathe. no, ang Okay? trabaho Just take ng a mga moment as we are field looking at reporter. this. Ang video namang ito mga kabayan ay kuha ng isang grupo ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa isang hotel na matatagpuan sa Herzliya, 14 kilometers mula sa Tel Aviv, ang nakasaksi ng panibagong air attack bandang alas 8 ng gabi sa Israel o 8 AM sa oras ng Pilipinas. Video mo yun. Saan? Ayun, dito ka, isa ka. Para siyang lightning. Pupunta po talaga kami shelter tayo. Shelter pa rin tayo. Sa baba. Ayun, ayun, ayun. Bababa na tayo. Sir, bababa kami. Tinangka din ng Hamas na mag-deploy ng mga militar nito sa dalampasigan ng Israel, pero hindi ito umubra sa Israel dahil pinasabog ang mga sasakyang pangdagat nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Netanyahu na pagbabayaran ng Hamas ang ginawa nitong pag-atake at sisigarduhin nilang mananalo ang Israel sa digmaang ito. Ayon naman sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ay wala pa umanong mga Pilipinong nasaktan sa gulo. Pinapayuhan naman ng embahada na ang mga Pilipino sa Israel ay sumunod sa utos ng gobyerno para na rin sa kanilang kaligtasan. Malayo man ang Israel at Palestine sa Grabe. Pilipinas, hindi nagkakalayo ang ating kasaysayan at karanasang inaapi. Hindi lang basta agawan ng lupa o palakasan ng armas ang nangyayari sa Israel at Palestine. Tunggalian ito ng mananakop at nasasakupan. المجاهدين يخوضون اشتباكات ويخوضون معارك. الله اكبر ولله الحمد، انهم اشلاء باذن الله سنصلي في الاقصى. Grabe, no? Alright, so yan mga babayan, no? So ito po, no, yung mga nakikita natin, no, ang epekto po, no, ng isang madugong digmaan, no? At nakikita rin natin yan, no, sa nangyayari po sa Ukraine, no, at Russia. Okay, so ito, masaklap lang dito, no, biglaan po, no, yung ginawang pag-atake ng Hamas diyan po sa Israel. No, kaya hindi maiiwasan, no, na marami talagang nagiging casualty. So ngayon as of now, no, daan-daan na po, no, yung sinasabi nga na matay sa magkabilang panig. Okay? At bukod po doon sa mga hinostage na magpasa hanggang ngayon, wala pa po mga balita, no? At marami rin na mga sugatan at yung mga building po ngayon, no, talaga namang napakarami po, no, ang nasira na, no, kasama na nga yung sinasabi nila di umano parang headquarters po ng Hamas diyan po sa Gaza. Okay, so kayo, anong opinion ninyo dito sa balitang ito? I-comment down nyo lang dyan sa ibaba at ating yung pag-usapan. Alright?
So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.